At dahil po sa pagbahang naranasan sa Metro Manila dulot ng matagal na pag-ulan, mahigpit na binabantayan ng Department of Health. Ito po yung posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Kaugnay niya, makausap natin ngayon live sa studio ang kanilang tagapagsalita na si Assistant Secretary Eric Tayag. Asik Tayag, good morning. Good morning, Igan. Opo, ilan na po yung naitalaan yung kaso at medyo nababahala na ho ba kayo sa bilang na ito? May dalawa tayong data sa Igan. As of July 28, doon sa amin routine disease surveillance sa buong bansa ay mayroon ng 2,213 cases ng leptospirosis at ang napabalitang namatay po ay 106. Dito po sa pagmamonitor natin sa aftermath ng Typhoon Hener, meron na po tayong na-report sa mga ospital dito sa Metro Manila at Karatig Pook na kung saan may 4 na po na leptospirosis po. Yung mga kaso po sa dala po ng pagbaha dahil sa habagat ay mag-uumpisa pong dumami yan o magkaroon sa isang linggo po, ngayong linggo po. Okay, ano ho ba mga sintomas nitong leptospirosis na ito? 10 araw po matapos na lumusong kayo sa kontaminadong tubig baha, kayo po ay magkakaroon ng napakataas na lagnat o mananakit ang buong katawan po ninyo at mananakit po dito sa may bandang binti. Kayo po ay maaaring mamula, ang mga mata nyo po ay maaaring mamula, wala pong pagmumuta. Manilaw po ang mga balat at kaya may problema sa pag-ihi. Ito po ay hindi na magandang senyales, kaya nakahanda na rin na Igan ang ating mga ospital sa pagtanggap ng mga ospital po dahil sa leptospirosis. Totoo ba na kahit wala kang sugat sa paa, Asik, pwede ka rin magkaroon ng leptospirosis? Tama yan, Igan, sapagkat kung maliligo tayo sa tubig baha, maaaring pumasok mikrobyo sa mata natin o sa bibig, o kaya naman yung naglilinis na po sa kanilang mga tahanan, yung putik po ay maaari pong panggalingan po ng leptospirosis. Paano po yung iba? Walang magawa, kundi bahaw sa kanilang lugar. Kailangan nilang bumili ng pagkain, ganyan. Wala rin pambiling bota. Kaya nga, Igan, ang aming kalihim ay nag-utos na, kung maaalala nyo, na mamigay na kami ng libreng doxycycline. Ayun. Para nang sa ganun po ay ma-prevent natin ng leptospirosis. Kaya lamang, Igan, gusto namin magpaliwanag na ito ay hindi intended for personal use. Hindi po pwedeng isa-isa kayong bibili sapagkat ang intensyon po nito ay pagmimigay po ng doxycycline sa maramihan. Unahin po namin halimbawa yung mga teams natin na involved sa rescue and relief. Kasama kayo sa media halimbawa. Pangalawa, yung mga nasa evacuation center. Sinulit po namin, hindi ito pang-personal. Kumonsulta muna kayo sa doktor sapagkat halimbawa bawal po ito sa mga nagbubuntis po. Ayun. At may sapat ba supply niyan? May sapat na supply, subalit minomonitor namin ng presyo sa mga kalakaran sa mga butika sa iba't ibang bahagi ng bansa. May report ng Pangulo, may nananamantala ho. Yan ba ho yung gamot na yan? Ito po ay paalala ng ating Pangulo sapagkat alam naman natin yung law of demand and supply na baka magtaas ng presyo o nagtaas na ng presyo, mahirap mamonitor, Igan. Maring ang nagtaas ng presyo ay gumagawa ng gamot o kaya sa butika. Baka may magsamantala, kawawa naman yung mga kababayan natin. Okay, bukod sa baha, ngayon po mga putik naman po ang sinasalubong ng ating mga kababayan. Pwede rin ba ang lepto sa putik? Tama yan, Igan. Kagaya ng binanggit ko kanina, mag-ingat at sapagkat kailangan talaga ng maraming tubig para malinis po kagad yung putik na yan. Subalit mag-ingat po tayo dahil kung wala tayong tsinelas o anumang pananggala sa ating paa, ay maaari po tayong, lalo na may sugat tayo, alipo nga kasama na dyan, ay maaari po tayo magkaroon ng leptospirosis. Eto, may mga full-page ad kayo, no? Sa mga tabloid, broadsheet. Nilabas namin yan, tuloy-tuloy yan, para malaman ng mga kababayan natin kung paano makapag-ingat. Sapagkat, alam mo, Igan, naghahanda yung mga ospital, baka hindi sasapat ang aming kakayahan na mag-dialysis. Kaya ang mas maagang prevention o magpakita kagad ng symptoms ng lagnat ay magpatingin na kagad ng mga kababayan natin. Okay, maraming salamat po. At bukod pala sa leptos, alipo nga kanina na feature namin. Ito pa pwede rin magdulot ng panganib sa kalusugan? Importante yan, Igan, yung alipo nga sapagkat indicator namin yan sa maaring magkakaroon ng leptospirosis kasi tinuturing namin na sugat yan. Indicator din ng alipo nga, Igan, sa adequate supply ng tubig at personal hygiene. Kaya yan po ang
aming minomonitor, Igan. Okay, may libre bang gamot yung binabanggit yung gamot sa leptospirosis na pinili Meron po, sa katunayan health na center? ito po ay dinistribute na namin sa mga evacuation centers. Hindi po namin ito ibibigay for personal use. Ito po ay may mga priority po tayo. Huwag niyong biruin po yung mga nanonood ngayon dahil pag inabot kayo ng lala, baka i-dialysis pa kayo. Diba? Kidney agad ang unang inaatake po. Tama, Asek? Maliban sa kidney, Ayun, yan si po ay kidney. umatake rin sa utak, sa baga, sa atay. Nako. Paano yan lusong pa ng ating mga kababayan ngayon eh? Di ba? Okay. Tama, Igan. Kaya nga, kailangan po mag-ingat tayo at dapat po ay kumonsulta po kagad. Okay. Asek, maraming salamat po. Good morning. DOH spokesman Asek Eric Tayag.